Sa Pilipinas, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na hikayatin ang oil at gas exploration, lalo na ang drilling activities, upang makahanap ng sariling energy source at mabawasan ang pagdepende sa imported fuels, kabilang ang potensyal na paggalugad sa West Philippine Sea, WPS, at patuloy na operasyon sa Malampaya. Nagbabala rin ng Department of Energy, DOE, na ang paghahanap ng langis at gas sa WPS ay maaari pa ring maging kontrobersyal dahil sa mga paninindigan ng China ukol dito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa pagpasok ng Setyembre taong kasalukuyan, wala pang tiyak na ulat o update tungkol sa mga aktibong pag-drill ng langis at gas sa Pilipinas. Ngunit nagpapatuloy ang pagsisikap ng Pilipinas na makahanap ng mga bagong mapagkukunan ng langis at gas, ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rhino Abad ng Department of Energy, DOE. Ang gobyerno ay aktibong nanghihikayat ng mga investor at contractor para sa upstream oil exploration, na nakatuon sa paghahanap ng mga produksyon ng langis at gas. Bagamat mayroong mga ulat tungkol sa posibleng paggalugad sa West Philippine Sea, WPS, gamit ang Noble Viking drilling vessel at pakikipagtulungan sa US, ang malinaw na update sa drilling activities ay nakatuon sa mga sektor ng Malampaya. Mayroong mga balita tungkol sa posibleng paggalugad sa WPS, ngunit wala pang kumpirmasyon sa kasalukuyang drilling activity doon. Ang mga paggalugad na ito ay naglalayong makahanap ng mga sariling pinagkukunan ng enerhiya at magbigay ng mas matatag na supply ng gas at langis para sa bansa. Kasama sa mga kasalukuyang proyektong ito ang pakikipagtulungan sa mga internasyonal na kumpanya tulad ng Prime Energy at Noble, at ang paggamit ng mga makabagong drilling rig, tulad ng Noble Viking, para sa mga gawain sa deepwater. Ang Prime Energy ay may nakaplano ng mga gawain sa pag-drill sa Malampaya, na inaasahang magbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng natural gas para sa mga Pilipino. Ginagamit ang Noble Viking, isang state-of-the-art offshore drilling rig, para sa deepwater drilling operations, na kinakailangan para sa mga proyektong tulad ng sa Malampaya. Nakikipagtulungan ang Prime Energy sa Noble, isa sa mga pinakamalaking offshore drilling contractor, para sa kampanya ng pag-drill na magpapalakas ng seguridad ng enerhiya ng Pilipinas. Ang bansa ay nagnanais na makatuklas ng sarili nitong mga mapagkukunan ng energy upang mabawasan ang pag-asa sa mga imported na crudo at maprotektahan ang mga mamamayan mula sa pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang mga pasilidad ng SC-38 ay inatasan noong 2001 at nagsimula ng mga komersyal na operasyon noong 2002. Ang SC-38 ay nagbibigay ng natural gas upang mag-fuel ng hindi bababa sa 4 na pangunahing mga planta ng gas sa Pilipinas na binubuo ng hindi bababa sa 3,000 megawatts hanggang sa 2022. Ang mga planta ng kuryente na na-fueled ng natural gas mula sa SC-38 ay nagbibigay ng hanggang sa 40% ng kinakailangan sa kuryente sa Luzon. Ang proyekto ng Malampaya Deep Gas to Power, na matatagpuan sa baybayin ng Palawan, ay ang katutubong mapagkukunan lamang ng bansa ng likas na gas at power hanggang sa 20% ng mga pangangailangan sa kuryente ng Luzon. Samantala, walang update tungkol sa oil at gas exploration o drilling sa Mindanao para sa September 2025, ngunit patuloy na binabantayan ang posibilidad ng mga bagong tuklas, lalo na sa Cotabato Basin. Inaasahan ang mga pagtatasa sa lugar na ito na maaaring magkaroon ng malaking reserba ng langis at natural gas. Ang mga ulat ay nagpapakita na ang Ligwasan Marsh sa Mindanao ay may potensyal na reserba na 3.40 CF ng natural gas at 4.8 bilyong bariles ng langis.
Coal pa rin ang pinakamalaking pinagmumula ng kuryente sa Pilipinas, kahit ito ay napakarumi, hindi mura, at kadalasang dahilan ng power crisis. Ang coal ay nananatiling pangunahing mapagkukunan ng energy ng Pilipinas, na bumubuo ng humigit kumulang na 60% ng kuryente nito sa mga nakaraang taon. Habang ang bansa ay may mapaghangad na mga plano upang lumipat sa renewable energy, ang pag-asa sa karbon ay nagpapatuloy dahil sa kakayahang magamit, pagkakaroon, at kakayahang magbigay ng pare-pareho na baseload power, para sa mga pang-industriya at domestic na pangangailangan. Ang natural gas ay ang pangalawang pinakamalaking mapagkukunan, habang ang hydroelectric at geothermal na energy ay iba pang mga konvensyonal na mapagkukunan, ngunit ang pangkalahatang energy mix ay mabigat na pinangungunahan ng mga fossil fuels. Ang West Philippine Sea, WPS, sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, EEZ, sa South China Sea, ay mayaman sa tinatayang reserbang langis at natural na gas, na may mga potensyal na numero ng 11 bilyong bariles ng langis at 170 trilyong cubic feet of gas para sa buong South China Sea. Ang Recto Bank, Reed Bank, ay isang partikular na makabuluhang lugar sa loob ng WPS para sa mga mapagkukunang ito, na may mga geological survey na nagpapahiwatig ng potensyal para sa makabuluhang natural na mga deposito ng gas at kahit na mga hydrates ng methane. Ang gobyerno ay nagsasagawa rin ng pagbid para sa iba pang mga lugar ng pagsaliksik at paggalugad ng mga pagkakataon sa hydrogen energy, kasama ang mga dayuhang kumpanya na makilahok ng 100% sa mga pakikipagsapalaran. Ang iba pang mga lugar na nakatarget para sa potensyal na paggalugad ng petrolyo ay kasama ang mga nasa loob ng Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao BARMM.